Ating Diyos na mabuti. Yes, Lord, ang iyong kabutihan ay aming tinatanggap at pinasasalamatan ka namin, Lord. Ikaw ay aming sinasamba, dinadakila sa lugar na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nasa loob ng iyong templo. Ito po ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, naglag mo magsabi ng Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Ephesians. Ephesians chapter 1, verses 3 to 14, pinapagatang empowering Ephesians. Ito po yung unang bahagi ng ating series para sa Book of Ephesians. Babasahin po natin ang sagutan, ang kanyang banal na salita. Sa akin po ang 3, sa inyong 4, hanggang umabot po sa uling talata. Babasahin sabay-sabay. Verse 3 says, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. That He lavished on us with all wisdom and understanding. He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. In Him, we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him, who works out everything in conformity with the purpose of His will. In order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. 13, sabay-sabay. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal and promised Holy Spirit. 14, sabay-sabay. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong dalawang kapatid. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay pinagpala na. Ang Book of Ephesians, mga kapatid, ay kinikilala na prison epistles. Ang ibig sabihin niyan, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya po ay nakabilanggo. Nasa loob po siya ng karsel, pero he was able to write itong epistle na ito doon sa mga taga-Efeso, isang local church noong mga panahon na yon. Around 60 to 62 AD, nung siya po ay nasa Roma. Kasama doon yung Philippians, yung Colossians, at yung sulat kay Philemon. Lahat po ito prison epistles. Itong sulat na ito ay naka-address sa simbahan ng Ephesus, isang major city sa Asia Minor, na ang tawag ngayon, Turkey. Kaya itong sulat ni Apostol Pablo ay naghihikayat ng ng unity sa simbahan. Everybody say unity. Kasi nagkakaroon sila ng division, nagkakaroon sila ng pagkakawatak-watak, pagkakaiba-iba ng opinion. Gusto ni Apostol Pablo na sila ay magkaisa, kaya nabuo po itong sulat sa mga taga-Efeso. Lalong-lalo na sa pagitan po ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Yung mga Hudyo, yung mga Israelites, medyo mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Yung mga Hentil naman, kahit sila ay na-born again na, ay medyo mababa ang tingin sa kanila sapagkat ito yung mga tao na hindi kabilang sa lahi ng Panginoon. Ito po ay nagre-remind. Everybody say reminders. Nagbibigay sa atin ng reminder sa mga sumasampalataya kay Lord na ng tungkol po sa kanilang identity in Christ. Everybody say identity. Kung ano ka, kung para sa ano yan, kung ano ang ating kalagayan, kung ano po ang ating posisyon, mga kapatid, yan po ang identity natin sa Panginoon. Dito ini-explain sa Book of Ephesians yung cosmic scope of God's plan.
Yung plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, pinapanawagan ni Apostol Pablo yung simbahan na ito na sila po ay mabuhay, katulad ng mga taga-tagas, mabuhay tayo according to the calling of God. Everybody say calling. Yung pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Ano ba yung misyon na binigay sa iyo? Ano ba yung kingdom assignment na binigay sa iyo ng Panginoon? Na tayo ay mabuhay according to the calling. Yung pagkakadesign sa iyo ng Panginoon. Ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung skills? Ano ba yung mga talento na binigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong gamitin sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kapurihan? Nais din ng aklat na ito na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya, mag-mature sa pag-ibig at sa kabanalan. Ano ang mga mahalagang bagay na nais nating puntuhin sa umagang ito? Nakakita ho ako ng tatlo dito. The perception about the Lord, the precisions of the Word, and the protection from the Lord. Perception, pananaw. Precision, kung gaano ka eksakto, kung gaano ka accurate yung salita ng Panginoon. Protection, yung binibigay sa iyo ng Lord na security. Habang ikaw ay sumusunod, habang ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay nasa ibabaw ng lupa. So what are the perceptions about the Lord? Ano yung ating standpoint? Ano yung ating paniniwala? Letter A, ang sabi sa verse 3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Somebody say, praise. That God is to be praised. Kung meron kang pupurihin, kung meron tayong pasasalamatan, kung meron tayong sasambahin, walang iba kundi ang Panginoon. Tayo po, pag ginawan tayo ng mabuti, pinupuri natin yung tao. Normal ho yun. Natural yun. Bakit? Dahil merong ginawa na mabuti sa'yo. Pag pinangistorya mo siya, umaw mo siya. Dahil sa kanyang kabutihan. How much more ang ating Panginoon? And when we say praise, mga kapatid, hindi lamang yung tungkol sa pagsasalita, maging sa ating mga awit. Kaya meron ho tayong praise and worship. Dahil tayo ay umaawit sa Panginoon, sinasamba natin ang Panginoon, at sa ating pag-awit, pinapupurihan natin ang kanyang pangalan. Kaya sabihin mo sa katahin mo, mag-worship tayo lagi. Na sa iyong pag-awit, tunayan mo. Minsan nga, sa eskwelahan, bigay na bigay ka sa mga choir, ano? Pero sa simbahan, hindi mabuka ang muso. Dahil kung magkaunahin, talikod ako sa inyo. Pero, ining word na ini mga kapatid, just i-check. Itingnan natin, i-check natin. Kung kayo umaawit sa eskwelahan, ang lakas. Kung umaawit sa birthdayhan, o kung saan nag-gathering, ang lakas. Pero tingnan natin, ano ba ang ating attitude? Ano ba ang ating ginagawa kung tayo ay umaawit sa Panginoon? When we praise God, we are honoring Him. Kahit sa ating mga offering, bino-honor natin, pinupuri natin siya. Sapagkat sa pamagitan ng iyong awit, ng iyong bibig, sa pamagitan ng iyong mga offering, ang Panginoon ay napupupurihan. Kahit sa iyong mga confession, sa iyong testimonies, mga patutuo ng Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay natutuwa. Ilang tao na ba ang naistoryahan mo ng kanyang kabutihan? Yan ay papuri sa Diyos. Kung ikaw ay merong ginawa at nakitaan ka ng abilidad, inuumaw ka, the praise must be to God. Anong sasabihin mo? Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sapagkat siya ang nagbigay sa akin ng ganito. Nagbigay ka, nag-offer ka, nagtao ka, rinigaluhan mo. Sabi ka, ay, mabauutod man yan. Tinawan niya kung dakulaon yan regalo. Para umaw ka. Ang sabihon mo purihin ang Diyos sapagkat ang Panginoon ang pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Kung ikaw man, mga kapatid, ay nakatulong dahil malakas ka, natabangan mo siya, nahihatod mo siya, inumaw ka, sa Diyos pa rin ang papuri sapagkat ang iyong buhay, ang iyong lakas, galing yan sa Panginoon. Kaya kung ito ay merong pupurihin, walang iba kundi ang Panginoon. Kapag tinanggap mo yung papuri sa iyo, mga kapatid, nawawala yung essence of praising God. We need to bring back, kinakailangan i-bounce back natin sa Panginoon yung papuri. Hindi sa iyo nakafocus, kundi sa Diyos nakafocus. Kaya kung ikaw umaawit, sabi nga sa Psalms 150, let everything that has breath praise the Lord. Inulit pa, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kung meron kang laging binabanggit sa iyong bibig, dapat tungkol sa papuri sa Panginoon. Ang tao minsan maraming ekspresyon, maraming lumalabas kung ano-ano. Mga kapatid, mahalaga
na kung ikaw ay merong binabanggit, mga bagay na nakatulong sa iyo o kaya napabuti ka, purihin natin ang Panginoon sapagkat ikaw ay merong hininga. Sapagkat itong mga tao na ito, nilikha ng Panginoon, nagbigay siya sa atin ng buhay. Sa Hebrews 13:15, ang sabi ng Word of God, through Jesus, therefore, let us continually offer to God what? A sacrifice of praise. Somebody say, sacrifice of praise. Hindi ba itong dahil ka napapakanta, pero pipipilit mong magkanta. Hihugakan na magsimba, pero pipipilit mong magsimba. Sabi mo sa katain mo, praise ka, nakarating ka. A sacrifice of praise. May sakripisyo ka. Gusto mo magturo, tanapuyat ka. Kadakol kang ginibo, iwa kang mga assignments. In fact, pagal-pagal ka, nagpara-drive ka, o kung nagpara-trabaho ka, pero nakarating ka because you want to praise the name of Jesus. You want to exalt the name of the Lord. Bako sa lang Sunday, dawa, Merkules, yaon ka. Sacrifice and praise. Lalo na kung dahil ka napiritan. Lalo na kung talagang kusang loob, dahil ka nasakitan, nakaabot ka, yan ay blessing, halik sa kagurangan. Somebody say, thank you, Lord. A sacrifice of praise. The fruit of lips that openly profess His name. Bunga ng iyong pananalita. Bunga ng iyong dila na na kinukonfess mo, walang iba kundi ang kanyang kapurihan. Ang sa imong natataramon, nagtatauning kaubawan sa satuyang kagurangan. 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen people, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ikaw ay pinili. Sabi mo nga, pinili. Sa pinili, mga kapatid, hindi lang yung tao na ako napili. Siyempre, pag napili ka, bauma ka. Iyo baga, napulo ng tao dyan, out of million Filipinos, 110 million, pero kasama ka sa napili ng Panginoon. At ang ganda, sabi niyo bakit? Hindi ikaw ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? You have not chosen me. I have chosen you. Kaya yun pala, na ikanapili. Sa eskwelahan ba, kung ibot mga maduruman nga sa, kaya, ma-attender nga duman sa seminar. Ikasanaan napili. Makata. Kung tira ka mo dyan, ika ang natawan honra. Daradara mo sa imong pangaran. Sa mga Pilipino na nakatiripon, ika napili para mag-represent kang kahalian ng kagurangan. So, pag sinabi kang pinili, mahalaga na maintindihan natin na yan ay nagpapakita na ikaw ay importante sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Galing ka sa kadiliman, pero nilagay ka niya sa liwanag. Take your seats. Kaya, mga kapatid, sapat na ikaw ay Kanyang niligtas. Sapat na ikaw ay binigyan Kanya ng buhay na walang hanggan, sapat na para ikaw ay magpuri at sumamba. Yun ang dahilan. Magpasalamat ka sapagkat ikaw ay buhay pa. Sabi nga diba sa nahilig ko, mga kaedad mo ay nagadana, pero pasalamat ka sa Diyos ay kabuhay pa. So may dahilan. Bakit tayo dapat magpuri? That the name of the Lord should be praised. Pangalawa, na pananaw na nakita ko dito, or ideya na nakita dito, that God has blessed us. Sabi nung sa katayin mo, you are blessed. You were blessed by the Lord. Ano ang sabi niyan? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Ikaw ay pinagpala. Saan? In the heavenly realms. Ano ang binigay sa'yo? With every spiritual blessing in Christ. When we say spiritual blessing, ito yung blessing galing sa langit, binagsak na ng Panginoon, nandiyan na sa heavenly realms. Tatlo ang heaven. Ilan? Heaven of the birds, mga ibon. Saan sila lumilipad? Heaven ang tawag natin yan. Heaven of the stars, nahiling mo may bituon, may bulan, heaven din ang tawag natin yan. The third heaven is the kingdom of God, yung pinakahalangkaw na langit. At i-release ng Panginoon yung blessing. Kaya kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay pinagpala, kapatid, nandiyan na yan. Ang gagawin na lang natin, i-activate natin ang ating pananampalataya para makuha mo yung blessing mo. Meron ka bang hinihintay na pagpapala mula sa Panginoon?
Meron ka bang inaasahan na matatanggap galing sa Panginoon? Meron ka bang inaasahan na dumating sa buhay mong ito? Sabi mo sa katahin mo, nirelease na. Kapag ikaw ay naniniwala na yan ay nandiyan na, pinoproseso na. At yung proseso na yon, sometimes, it takes kung ilang weeks, ilang months, ilang years. Pero ang katotohanan, mga kapatid, the blessings have been released. Nandiyan na. All we have to do is just to activate your faith. Paano mo kukunin yon? Kaya lang minsan, mga kapatid, dahil din sa ating mga confession, sa ating mga declaration, nakakancel yung blessing. Halimbawa, pinag-pray ka dahil ikaw may sakit. Kaso, matapos sa prayer, nag-release na sa imo ng healing, na ika ay magaling na. Pag-urat ka, nagkulog pa sa prayer mo, ay, demon niya ko narahay. Sabi kang hilang, ay, welcome giraray ko, paano giraray siya? So, yun sa katahin mo, tandaan mo yan. Merong dumating na promise sa'yo. Special na bagay na ibibigay sa'yo ng Panginoon. At sinasabi ko sa'yo, nirelease na ng Panginoon. All we have to do is just to wait. Dahil merong proseso yan. Before coming, duman sa paglaon mo sa promised land, meron kang wilderness na dadaanan. Meron kang aakyatin na bundok. Meron kang river na babagtasin. Marami kang laban na dadaanan. Kaya merong proseso yan. Ang gagawin mo na lang, daanan mo yon, puntahan mo yon, sapagkat ready na ang blessing na yan. Amen? Do not cancel your blessing. Huwag mong i-cancel. Minsan, mga kapatid, may testing din sa atin. Kasi, pagka merong blessing na ipinangako sa'yo, merong testing na darating. Na dapat mong pagtagumpayan. Kung hindi mo yan mapagtatagumpayan, hindi mo mararating yung promised land. Kinakailangan pagtagumpayan niya. Kaya nga, lagi natin binabanggit, ang Panginoon, halimbawa, magbibigay sa'yo ng brand new na motor. Walang tagilin. Ang Panginoon, nangako sa'yo, bibigyan ka ng sasakyan. Pero merong binanggit. So second hand nga ni Gede, mo lang pakaray. So brand new pa daw. Sabi natin, preparation. So motor mo nga din na pabayad. Sumago pa daw. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, preparation, merong proseso yan. At kinakailangan daanan mo yung proseso, kinakailangan talunin mo yung testing na yon, sapagkat between you and your blessing is the testing. How would you face the trial? How would you face the pagsubok sa buhay? Kapag ikaw ay madaling natatalo ng pagsubok, mga kapatid, hindi mo maabot. Naghahabok. Dahil pangalit, yaon duman, arangin ako ta. Kundi pag-abot ay mabalik na ako, dahil ko na nga kaya. Dahil man nga totoo, paabot na ko ta. Kundi, nakansilakan, sinabi mong dahil man totoo. Para kuyanan sa kita ni Pastor. Para tugahan sa kita ni Pastor. Maaaring magtanong kayo, Pastor, meron pang patayan yan? Meron po. Matthew 25. Anong sabi ng Panginoon? Kapag ikaw naging matapat sa kaunti, pag hahariin ka ng Panginoon sa marami, pagtitiwalaan ka ng Panginoon sa marami. In short, kapag ikaw naging matapat sa salit, titiwalaan ka ng dakula. Motor nga ni, habok mo, auto pa daw. O, di ba? Gusto ni Lord tawagan ng motor, gusto mo tolos auto. Kung motor ang itaw dyan, akuun mo. Amen? Duman ka muna sa salit. Pagkatapos, padakula. Maimbud ka sa salit. Salit pa sa nanganing responsibilidad ikaw sa ako ni Lord, how as kung dakula. Pag ikaw faithful doon sa maliit, palakay ng palaki o yan. At ang blessing, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, all the spiritual blessings have been released. Ano man ang hanapin mo dyan, nandiyan na yan. All we have to do is just to activate our faith. It is declared in Ephesians 1:3 that these blessings are there in the heavenly places. Ano ang sabi? With every spiritual blessing in Christ. Sabi mo nga, in Christ. Gusto ng Panginoon pagpalain ka. Gusto ng Panginoon pagyamanin ka. Gusto ng Panginoon pagalingin ka. Gusto ng Panginoon palakasin ka. Pero bago mo marating yun, mga kapatid, paniwalaan mo, kunin mo, puntahan mo, maging matapat ka sa maliit sapagkat ang malaki ay paparating na.
Somebody say, thank you, Lord. 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you abundantly. Kaya ba ni Lord ibigay yan? Kaya ba talaga? Posible ba yan? Kapatid, nothing is impossible with God. For those who believe. Kaya kung ikaw ay naniniwala, mga kapatid, madali. Pero kung hindi ka naniniwala, kahit anong gawin mo, wala. Yan po ay nakakancel ng ating faith. Sabi nga sa Santiago, kung dudulog ka sa Panginoon, dahil ka paraduwa-duwa. Kapag nagparaduwa-duwa ka, dahil ka makamisin. Pero kaya itong alon na sige sa payan iyan, parang alon sa dagat, pabalik-balik. Deuteronomy 28 verse 2, ang sabi diyan, all these blessings will come on you and overtake you if you obey the Lord your God. Paparating. Hindi lang paparating, i-overtake ka pa. How much is the blessing? It is the heavenly blessings. Ikaw sa pastor sa Amerika. Dinara sa third heaven. Pagkatapos, duman sa langit, nahiling niya kadakol yung mga, ang kwarto. Duman sa mga kwarto, may mga pangaran. Nahiling niya sa pangaran niya, may isang kwartong nakulaon. Sabi niya sa anghel na nagdara sa'yo, pwede nga hilingon sa loob. Sige na nga, binuksan niya. Nahiling niya kadakol man kayamanan, kung ano-ano pa mga yaon duman. Tapos duman sa ibaba, may espasyong dikit. Sabi niya, kadakol niyang blessing, kisa iyan. Sabi sa iyo ka ng anghel, sa imo yan. Ano ngayon may ina na dumaning dikit? Sabi niya, yung pasalanan na nakukuha mo. Kung sabi mo, dakulon pa. If you will open your spiritual eyes and believe in the Word of God, anong sabi? All these blessings. Everybody say all. Lahat ng pagpapala darating sa'yo. Pupuntahan ka, hahanapin ka, i-overtake ka. Pero meron sinabi sa Matthew 6:17, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Say that word, righteousness. Choose right. Seek the kingdom. Unahin mo siya. Anong sabi? Ang lahat ng ito, hahanapin ka. Thank you, sis. Somebody say, thank you, Lord. Romans 8:32, ang sabi, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Kung ang kanyang anak na pinakamamahal, na si Hesus Kristo, binigay niya, importante sa langit. Siya ang hadi kang katanusan. Siya ang King of Kings, Lord of Lords. Mga kapatid, hindi niya in-spare. Dahil niya winidhold. Release niya. Lahat yan ay kaya niyang i-release. As you obey. Dumanda sa Moriah. Naglakbay pa kasi Abraham, saka si Isaac. So testing duman, testing. Ang testing duman, i-offer sa aki. Sabi naman, darahon mo sa imong aki, ang sa imong sulo-sulong aki, ang sa imong aki, sulo-sulong aki, namumot na aki. Tulong level of testing. Sa imong aki, sulo-sulong aki, namumutan na aki. Habang sila nagdudumana, pasiring na sa Moriah, sabi kang aki, duwan sa ama, netay, iwa na kitang igatong, iwa na kita ng ready na ang gabos, hain ang offering, hain ang pang-offer ta. But sabihin, aki pa sa si Isaac, maninaw na sa isip niya na may gigibuhon silang pagsamba, may offer sila kay Lord. Anong simbang ni Abraham? The Lord will provide. What does it mean? He understands that the blessings have been released. Yaw na duman. Nakaprovide na. Nakahanda na. Habang sila nagsasakat pasiring sa bukid ka Moriah, itong ram na i-offer nila pasakat naman. Pasiring naman duman. Kapag abot nila duman sa Moriah, tigtalian na si Isaac, sasaksako na kang ama. Ano ang sabi ng Moses? Sabi ng Moses, Abraham, Abraham, do not kill your son. Now I know that you love God. And then, pagkiling niya, nahiling niya sa ram, nakasabit ng God duman sa bush. Kinuha niya, yun ang in-offer. Itong ram na ito, this is the picture of the Lord Jesus Christ. Na instead na si Isaac ang mamatay, yung ram, yung lalaking tupa ang pinatay. Sino yun? Si Jesus Christ yun. Instead na tayo ay parusahan sa impyerno, tayo ay maghirap, mga kapatid, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating pagsuhay, si Kristo ang namatay
Sabi mo sa tayo mo, alang-alang sa iyo. Kung ang Panginoon ay kaya niyang i-release, ano pa ang hindi niya kaya ibigay? Kagalingan, kaya ni Lord yan. Kayamanan, kaya ni Lord yan. Sasakyan, kaya ni Lord yan. We need to obey the Lord. He did not spare His own Son, but gave up for us all. Letter C, God has chosen us. Pinili ka ng Panginoon. Sa verse 4, ang sabi niya, for He chose us in Him before the creation of the world. Bago pa nagkaigwang Kinabaan, bago pa nagkaigwang Pilipinas, bago pa nagkaigwang Tagas. Sabi sa tayo mo, pinili ka na ni Lord. What does it mean? It means you are important. Ito magang mga tao, ipipili, importante yan. Especially yan. And because of this truth, because of this verse, anong sinasabi sa atin? The revelation is that God has chose you before the foundation of the world. Anong chosen na ito? Ito yung mga na sumampalataya, tumanggap sa Kanya. Ito yung mga dinidisciple natin. Ito yung mga pumupunta kahit na may mga hadlang. Ito yung mga tao na hindi tinitingnan kung ano ang mga hindrance sa buhay. Yung mga problema man dumating, sumalit sila, hindi nagpapatalo sa problema. Bakit? Sapagkat sila ay mahalaga sa Panginoon, sapagkat sila ay pinili ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang dunarkan sa iyong buhay para sa iyo at para sa iyo. Amen? John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa iyo. Napaka-importante maunawaan natin, makita natin ang spiritual reality na ito. Na hindi, kung ikaw, hindi mo pipiliin ng Diyos. Pero because God has chosen you, kaya ka nandito. Kaya mga kapatid, church, ang revelation na ito, ang hindi mo paniwalaan mo, sapagkat ito ay totoo. Hindi ka lang pinili. Ano pa? Appointed you. Temporary ang appointment mo. No, permanent. Hanggang langit, eternal. Palakpakan natin ng malakas ang hari ng mga hari. That you might grow, that you will bear fruit that will last. Why? Because you have eternal life. Take your seats. Deuteronomy 7:6. The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Out of the so many billions na mga tao sa sanlibutan na ito, isa ka sa napili. Mga kapatid, napaka-social mo naman. Napakahalaga mo naman. Yung pinaka-hari ng kalangitan, hinanap ka, pinuntahan ka. Sabihin mo sa katayan, buti na lang nakarating ka. Si Lord nga, hinanap ka. Si Lord nga, pinuntahan ka. Kaya nandito ka ngayon. Amen. Dahil kahuri. Isaiah 41 verse 9, I took you from the ends of the earth. From its farthest corners, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Masakit sa buot kung pig-reject ka. No? Nag-offer ka dahil inako. Nagpresentar ka dahil kapinili. Pero si Lord, ano sabi? Pinili kita. In-appoint kita. Tinawag kita. Sabi ng Panginoon, hindi kita isinikwan. Hindi ka nireject ng Panginoon. Kapatid, church, the Lord is telling you right now, you are very important to Him. Siya ang kumuha sa iyo, siya ang pumili sa iyo, siya ang nag-appoint sa iyo from the farthest corner. Tinawag ka pa. Pero ang tanong, si Lord ba tinatawag? Tinutugon mo ba ang pagtawag ng Panginoon? Kapatid, the Lord is calling you to serve Him. The Lord is calling you to worship Him, to serve Him, to offer your body to Him as living sacrifice, holy and acceptable. Letter B, God has predestined us. Verse 5, ano sabi? He predestined us for adoption to His sonship. Through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Pag sinabi natin predestined, mayo pa, pigdestino na. Dahil ka papig pangaki, dahil papig kasal si tatay mo sa sinanay mo. Pinili ka na ni Lord, predestined. Ano ba sabi dyan? Sabi dyan sa Romans 8:29, pakibasa. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called.
Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Ang tanong ko sa iyo, willing ka ba na sumunod sa Kanyang panawagan sa iyo, sa Kanyang pagkakapili sa iyo, sa Kanyang pagkakatawag sa iyo, upang ikaw ay pawalang sala, ma-justify ka, upang ikaw ay luwalhatiin, katulad ng Kanyang butong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 2, verse 7. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before the time began. Bago pa si Eva, bago pa si Adan, bago pa nadaya duman sa paraiso, bago pa si Abraham, bago pa si Isaac. Ano ang sabi dyan? Ikapinili na ng kagurang-na. Predestined. Para ano? Para maging aki niya. Somebody say hallelujah. Ephesians 1:11, pakibasa. In Him, we were also chosen, having been predestined, according to the plan of Him, who works out everything in conformity with the purpose of His will. Katuyuhan, plano ng kaburangan, na ikapilion, na ikamaging lingkod niya, na ikamaging akit niya. Kaya mga tugang, church, sinasabi ko sa iyo, pahalagahan mo ang pagkakapili sa iyo. Sa eleksyon ba gano'ng manggana ka sa napili? Bako maling gabos nagpili sa iyo, majority sila, 50% plus 1, okay na sa iyo, na-elect ka na, ready ka na. Ang iba nga ready maggastos, mapili lang, ma-elect lang. Pero ikaw, dahil kang gasto, dahil kang kampanya, pinili ka ni Lord. Sabi niyo bakit? Mahalaga ka sa Kanya. Tanong, mahalaga rin ba sa iyo ang Panginoon? Letter A and last, God has loved us. Mahal ka ng Diyos. Verse 6, pakibasa. To the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Mahal ka ng Panginoon, kaya nga ibinigay ang bugtong na anak. Sabi nga sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Namatay siya in your place. He is your replacement. Somebody say, thank you, Lord, talaga. Jeremiah 31:3, pakibasa. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Minahal ka ng Diyos. Hindi lang just love, everlasting love. Pag naintindihan mo ang sa lugar, eternal, dahil katapusan iyan. Yan ang itinaw sa imo ng kagurangan. Kita nga ni, minsan, sa sarod simana sana, nakakalingaw kay Lord. Pero si Lord, everlasting. From everlasting to everlasting, dahil kanya nalilingawan. Dahil nakasurat ka sa sahiyang daghan. Sabi sa Isaiah, na itato sa sahiyang kamot ang sa imong pangaran. Sabi mo sa tayo, mahalaga ka pala. 1 John 4:9 and 10, pakibasa. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loves us. Kung kita, dahil magkita mamod sa Diyos because we are reprobates. Tayo ba kasalanan? Dahil sa ating kasalanan, yung mga pagsuway, tayo ay hindi maglilingkod sa Panginoon. Pwede man magtubod, maglingkod ng dikit, pero sa kagurangan kaya pag nabalgamang sa balgamang gabos. Dahil na kaya. Pero si Lord, kaya niya. Sabihin mo sa katahin mo, kasama natin ang Diyos. Number 2, the precision of the word. How accurate was the word? Ano ang sabi diyan sa verse 7? In Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. About the redemption. Say that word, redemption. Lagi natin binabanggit. Redemption means to redeem, means to own twice. By virtue of creation, we belong to the Lord. By virtue of redemption, we are purchased by the Lord. Kaya, you have been owned twice by the Lord. Duwang bisis kanya, inako. Primero, nilalang ka. Ikadua, tinubos ka. Redemption. Itong pigbayad niya, duman sa sangraan. Dati nakasangra ka sa kasalaan. Nakasangra ka sa kamatayan. Pero ito gabos. Binayadan niya. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Galatians 3:13 ang sabi, Christ redeemed us from the curse of the law,
by becoming a curse for us. Niligtas ka ng Panginoon. Saan? Sa sumpa. Doon sa sumpa ng batas. Kasi ang batas yan. Pag yan binalga mo, may punishment yan. Pag yan break mo, ibuha ka ng consequence. Pero because of His love for you and for me, mga kapatid, so consequence, inagi niya, kinuha niya na. So penalty mo, tinapos niya na sa krus ng Kalbaryo. Somebody say hallelujah. Isaiah 44:22, pakibasa. I have swept away your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Return to me, for I have redeemed you. Winalis ng Panginoon, ang alin, yung mga pagsalansang natin, gaano man yan kadami, kaarong magkakang mga cloud sa langit. Ang sa iyong kasalaan, gaano yan kadami, kapula, kang arong kang dugo, o kaya kayang paputiun, katulad ng niebe. Why? Because of His redemption. Isaiah 43 verse 1, pakibasa. But now, this is what the Lord says. He who created you, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Dito nag-mine na talaga si Lord. That's mine. You're mine. Sabi ng Panginoon, ikaw ay akin. Wala na makakaagaw sa kamay ng Panginoon. Ano mang pulos-pulos ni Satanas na inyong magkibo. Why? Nag-mine na ang Kaloran. Ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay nag-mine na rin kay Lord? Ikaw ba ay tumanggap sa Kanya at naglingkod sa Kanya? Bigay mo ang lahat. Let them be about the reconciliation. Anong sabi dyan? Forgiveness of sins. In accordance with the riches of God's grace. Sa kayamanan ng Kanyang habag, ng Kanyang biyaya, mga kapatid, tayo ay Kanyang pinatawad. And because of this forgiveness, we will reconcile to the Lord. Dati, ang tingin sa'yo, kaaway ng Diyos. But because of the death of Christ, tayo ay naidugtong muli, na-reconcile sa Kanya. At ang reconciliation na ito, siya ang may gawa. That He lavished on us with all wisdom and understanding. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:18, pakibasa, all this who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. Hindi na kinikwenta ng Panginoon yung mga kasalanan mo noon. Wala na yun. He keeps no record of wrong. Sometimes meron tayong mga failures, frustrations, downfall sa buhay. Tayo naging palpak, hindi tayo sumunod. Mga kapatid, hindi niya ito kinikwenta. He keeps no record of wrong. And everybody say, why? Because of His great love for you and for me. Romans 5:10, pakibasa. For if, when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only in this soul, but we also boast in God, through whom we have now received reconciliation. Naidugtong muli, naibalik. So, nagkaiwal, nagkabalikan. Kaya kung may kaiwal ka, patawadin muna. Colossians 1:21, pakibasa. Once you were alienated from God and were enemies, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Si Jesus ang naging dahilan. Siya ang naging tulay. Siya ang gumawa para sa iyong buhay. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Letters in last about the revelation. Anong sabi sa 9? He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Pinaalam sa'yo. Ang alin, yung mga hindi alam, yung misteryo ng buhay. Pagka hindi naiintindihan, ang Panginoon na magpapaintindi sa'yo. Siya mag-explain sa'yo. Mga kapatid, minsan, meron tayong mga nais ipaliwanag, hindi natin maipaliwanag. Pero ang lahat ng ito pinapaliwanag sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Minsan, hindi natin maunawaan, pero ang Holy Spirit nagbibigay sa atin ng understanding. The Spirit of understanding. Minsan makakalimutin tayo, nakakalimutan natin, pero merong angel of remembrance. Pinapaalala sa iyo ang mga bagay nito. Nire-reveal sa iyo. Pati ang kanyang plano, pinapakita sa iyo, pinapaalam sa iyo. Bakit? Sapagat ikaw ay hindi na alipin, kundi anak ng Diyos. Amen. Ang alipin, hindi alam kung anong plano ng amo, pero tayo ay anak ng Diyos. Kaya yung kanyang mga sikreto, yung kanyang mga plano, inihayag niya sa iyo. Sabi sa tayo mo, read your Bible.
Colossians 1:26 to 27, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed. Hinayag, yung lihim, pinaliwanag to the Lord's people. Lahat ng tao ng Diyos magsabing, ako yun. To them, God has chosen to make known this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Sa iba, mystery ito. Pero sa atin, ito ay maliwanag sapagkat ang Panginoon ang nagpaliwanag sa atin. Mahal ka ng Diyos. Diligtas ka ng Diyos. Pinagpalang ka ng Panginoon. All we have to do is just to obey His word. Listen to His voice. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Read your Bible, pray every day. Listen to the preachings, listen to the teachings sapagkat sa pamagitan ng kanyang salita, naunawaan natin ang lahat. Romans 16:25, pakibasa. The message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings. Kaya meron tayong prophets, merong prophetic writings, merong mga nakasulat sa banal na kasulatan para maunawaan natin yung mga hindi natin naiintindihan. Maaaring ngayon hindi po maunawaan, pero time will come, you will understand. Why? Because the Holy Spirit will be the one to teach you. Sabi ng Panginoon, learn from me. Sabi ng Panginoon, come to me. Pero ang tanong, willing ka bang lumapit? Ang tanong, willing ka bang matuto? Anong sabi niya? Learn from me, for I am meek and lowly in heart, and you will find rest unto your soul. Napakaganda ng kanyang pangako. Sabi nga ni Watchman ni, what we cannot grasp by our minds, God has revealed by His Spirit. Revelation is not a matter of intelligence, but a light from God. Say that word, light. Yung mga nauunawaan mo, liwanag, galing sa langit. Bakit? He is the light. Kung ikaw ay nadidiliman, na gugulumihanan, lumapit ka sa Kanya. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Bibigyan ka niya ng kaliwanagan. Number 3 and last, protection from the Lord. Hindi lamang yung perception, hindi lamang yung precision, but the protection coming from the Lord. Your safety, your security. Na ano? To be in Him in unity. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, you are secured. Di ba? Pag ikaw ay kasama mo ang Diyos, secured ka. Assured ka. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang hari ng mga hari, may lalang ng langit at ng lupa. Kasama mo ang may-ari ng sanlibutan, naglikha ng lahat ng bagay. Meron kang safety, meron kang security. Anong sabi sa 10? To be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things. Saan? In heaven? Saan? And on earth? Paano? Through Christ. Kaya sa pamagitan ng Panginoon Kristo, yung langit at ang lupa, ang langit at ang lupa ay nagkaisa. Nagkaroon ng pagkakaisa. Nagkakaroon ng unity. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang gumawa ng tulay. He is the way, the truth, and the life. John 17:20, pakibasa. I pray that all of them may be one. Father, just as you are He and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. Dito makikita mo na si Jesus na nanalangin. Ano ang prayer ng Panginoon? That na magkaisa. Katulad nila. Sino yon? Yung Ama, saka si Jesus, nagkakaisa. Kaya gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo rin ay nagkakaisa. Sabi mo sa katayan mo, reconcile. Reconcile. Tayo ay na-reconcile. Dahil sa ginawa na ito ng Panginoong Jesucristo. Philippians 2:9-11, pakibasa. Therefore, God is so here that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. Jesus is the Lord of Lords. Ang Panginoon ng mga Panginoon. The name above all names. Ano ang sabi? Lahat ng tuhod, luluhod. Sa langit at sa lupa. Lahat ng dila magsasabi, sa langit man yan o sa lupa, na ano? That Jesus Christ is Lord. Anong ibig sabihin yan? Unity of heaven. Na ang langit ay pwedeng bumaba sa lupa. Na nagkakaroon ng open heaven sapagkat ang kanyang biyaya ay kanyang ibibigay sa iyo dito sa lupa. Na ikaw dito sa lupa ay pwedeng manalangin sa kanya at mayroon tayong access sa kanyang kalangitan. Somebody say, thank you, Jesus. Matthew 18:18, pakibasa. Truly I tell you, that every bind on earth will be bound in heaven,
And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ano man ang iyong talian dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang talian sa langit, tatalian dito sa lupa. Paano? Sapagat ikaw ay merong kaisa. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang, dapat, mga kapatid, kung ano yung natalian sa langit, yun ang tatalian mo dito sa lupa. Ang pinaka-grammar talaga niyan, what have been bound in heaven, una yung sa langit, saka yung sa lupa. In other words, you need to search the scripture, alamin mo sa kanyang kasulatan kung ano ang mga tinatalian sa langit. Alamin mo sa kasulatan kung ano ang kanyang pinapakawalan sa langit. Kanina sa Ephesians 1:3, pinakawalan niya ang biyaya. Nandito na sa atin. Yung spiritual blessings, all the blessings have been released. At kinakailangan, ito po ay ating tandaan. Ano ang tinatalian? Sakit, karamdaman, kaaway, talian yan. Sumpa, anumang mga bagay. Yan ang mga tinatalian. At dapat nating alamin yan sa pamagitan ng kanyang kasulatan. Sabihin mo sa tayo, no, read your Bible talaga. Letter B, to be in conformity. Anong conformity? Yung parehas. Nagko-conform. Hindi ka kaiba, kundi ang iyong mukha ay kaisa, sapagat ikaw ay galing sa Kanya. Ano ang sabi diyan sa verse na ito, sa verse 11? In Him, we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him, who works out everything in conformity with the purpose of His will. Sa 12, ang sabi, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of His glory. Gusto ng Panginoon may conformity tayo sa langit. Yung church dito sa tagas, saka yung kingdom of God na sinasabi, dapat may conformity. Yun talagang purpose. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of the Son. Si Jesus Christ yun. Na ikaw, nais niyang Panginoon, maging kamukha ng kanyang buktong na anak. Ang tanong, willing ka ba maging kamukha niya? Amen. Kung siya ang tatay mo, dapat kamukha ang anak. Kamukha ng tatay. Philippians 2:13, pakibasa. For this God works in you, till and act in order to fulfill His good purpose. Yun talaga ang kanyang plano, yun talaga ang kanyang purpose. Kaya habulin natin yan, puntahan natin yan. Kung meron kang nais pamarisan, nais gayahin, let Him be the Lord. Focus ka kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And finally, letter C, to have guarantee. Everybody say guarantee. Verse 13, pakibasa. And you also were included in Christ when you heard the message of the truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him a seal, a promise of Holy Spirit. Sabi mo sa katain mo, markado ka. May silyo ang Panginoon. Ang Holy Spirit, merong isinilyo sa iyo, mga kapatid. Meron nagpatuto, isang aswang dati, na born again, nakalaya, na-deliver. Kaya siya naglalakaw-lakaw sa daga, ibabaw ng daga. Ang mga mananampalataya, nahiling niya nagliliwanag. Sabi mo sa tayo kung mayroong liwanag. At yung liwanag na yun, mga kapatid, galing sa Diyos yun. Nilagay sa iyo, sapagkat meron siyang inassign sa iyo. In fact, yung pangalan mo, sinulat niya sa kanyang aklat, at ikaw ay nilagyan niya ng silyo. Para para hindi ka maagaw ng diablo. Minsan nahuhulog ka, nagkakasala ka, nadadaya ka. Pero ang Panginoon, hindi ka hayaan, ikaw ay mawala, sapagat ikaw ay sa Kanya. Ano sabi ni Lord? You are mine. Verse 14 says, who is a deposit guarantee our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ikaw ay sa Panginoon, ang Panginoon ay sa iyo. Ikaw at ang Panginoon, mga kapatid, ay mayroong pagkakaisa. We need to believe this. John 6:27, pakibasa, do not work for food that spoils, but for food that endures eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him God the Father has placed His seal. Meron kang silyo. Pag may silyo, yan ang patunay. Yan ang guarantee. Iba bagang kwento niya, order. Na pag ika nagbakal ng helmet, dapat iba ng seal. Iba ng ICC. Pag mayo, peke. Na pwedeng gamiton. Na nakukul ka. Sabi sa tayo mo, you will see. 2 Corinthians 1:21, pakibasa. Now is God made so that He sat here in Christ, and anointed us, set His seal of ownership on us,
and put the Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Yun, meron siyang proof of ownership. Ano yung proof of ownership? Yung seal na yun. You were sealed by the Holy Spirit. Meron kang tanda. Kaya dahil ka mahuhulog sa kamot kang kaiwan. As we close, tayong lahat ay tumayo. Basahin natin sabay-sabay. I do not know what tomorrow holds, but I know. Maring hindi mo alam kung anong bukas, pero alam natin kung sino umawak ng ating bukas. Sino yon? Si Lord yun. Palakpakan natin ang palakpak. Ang hari ng mga. Sabihin natin, Panginoon Jesus, salamat po sa iyong mga salita, aming napakinggan sa umagang ito. Narito po kami, muling nagsusuko ng buhay upang magamit mo sa iyong kaharian dito po sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.